Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagninayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalaya sa mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang mga magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kanyang kasalanan at panalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa paligid ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Mga kapananampalataya, tayo ay muling bumabalik sa mga ordinaryong panahon ng ating simbahan. Ngayon ay nasa ika-10 linggo na tayo sa pangkaraniwang panahon. May katanungan ako sa inyo. Una, nakaranas na ba kayo na magduda at mag-isip ng hindi maganda sa ating kapwa, lalo na yung mga gumagawa naman ng mabuti, subalit ayaw nating paniwalaan? Pangalawa, naranasan na ba ninyo na kayo mismo ang pagdudahan ng iba kahit na puro kabutihan naman ang inyong ginagawa? Ang unang bahagi ng ating ebanghelyo ay makikitaan ng pagdududa noong pinagdudahan ng kanyang mga kababayan si Jesus. Sa kabila ng kanyang mga ginawang himala, katulad ng pagpapalayas sa masasamang espiritu, ay tinawag pa siya sa pangalan ng isang demonyo, yung pangalang Beelzebul. Sa buhay natin ay nararanasan natin yan, na minsan magdududa tayo at minsan tayo ang pagdududahan. Minsan sa buhay natin ay nagdududa tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, lalo na kapag yung tao ay kilalang makasalanan at masama. Minsan, mas tinitingnan pa nga natin yung kasalanan niya kaysa yung mga kabutihang kanyang ginagawa. Minsan,
nakakalimutan natin na kahit gaano kasama ang isang tao ay may kabutihan pa rin siyang taglay. Isang bagay na dapat masigit natin pagtutuunan ng pansin sa isang tao. Dapat tingnan natin ang bawat isa sa perspektibong kahit na gaano man tayo kasama, may kabutihan pa rin tayong taglay sa ating puso na dapat ay bigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa upang magbago at maipakita sa atin sa bawat isa ang bagay na iyon. Ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo ay patungkol sa pagkakasala. Lahat tayo may kasalanan at nakagawa ng hindi maganda o hindi tama sa paningin ng Diyos. Nandyan nga ang sakramento ng kumpisal na maaari natin puntahan upang magsisi at magbalik loob sa Panginoon tuwing tayo ay nakagagawa ng kasalanan. Subalit, sa ebanghelyo ay pinapaunawa sa atin ni Jesus na lahat ng kasalanan ay maaaring patawarin maliban sa pagkakasala sa Espiritu Santo. Ano ang ibig sabihin noon? Ang mga kasalanan sa Espiritu Santo ay yung mga paulit-ulit nating kasalanan na alam nating masama, alam nating kasalanan. Subalit ito pa rin ay patuloy na ginagawa natin at wala tayong balak itigil, pagsisihan at manumbalik sa kalooban ng Diyos. Ikatlong bahagi nating ebanghelyo ay ang pagiging konektado. Saan nga ba tayo nakakonekta o nakakabit? Sa kultura Pilipino ay mahalaga ang salitang pakikipag-ugnay o ang koneksyon natin sa bawat isa. Koneksyon sa pamilya, sa kaibigan, sa ating mga katrabaho o kakilala. Madalas, ang mga taong kinokonektahan natin ay yung mga taong may kahalintulad sa ating pag-uugali, sa ating pag-iisip. Sa ating ebanghelyo ay binanggit ni Jesus na kung sino man ang nais maging konektado sa Kanya ay dapat tumalima at sumunod sa kalooban ng Diyos. Hari nawa, sa buhay natin ay iwasan natin magduda sa ating kapwa. Tingnan natin ang kabutihan sa puso ng bawat isa. Pagkasiyahan natin ang ating mga kasalanan, magbalik loob sa Diyos at tumalima sa kalooban niya. Sa putong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, tulungan mo kaming maiwasan ang pagdududa sa bawat isa. Ang kabutihan nawa ng bawat isa sa amin ang aming makita at maramdaman. Tulungan mo kaming magbalik loob sa iyong kalooban upang muling kaming maging konektado at nakadikit sa iyo magpakailanman. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus kasama ng Ama at ang Espiritu Santo. Amen.